Morning po. Morning. Magandang umaga po sa lahat po na nandito po ngayon sa ating bahay-sambahan. Tayo po ay nagkatipon muli para po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ay nagagalak at tayo po ay nagkaroon po ng opportunity na makapunta po ulit. Amen? At yung mga nasa online, dyan lang kayo. Pero dito lang kami. At di ko nababanggitin yung bakit tayo hindi nakapag-service last week. Kasi wala namang bago eh. Pagod na tayo sa ulan na yan eh. Sanay na tayo dyan eh, no? Pero purihin natin ang Panginoon dahil ginagamit ng Panginoon yung technology na nakakapaghatid pa rin tayo ng salita ng Diyos. Kahit po may tagulan or may kalamidad na dumarating. Amen? Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay pumikit at yumuko. Tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po. It's a beautiful, beautiful day, Panginoon. It's a beautiful day to worship you, Lord God. Hallelujah. Kahit naman po umuulan, Panginoon, for you, it's still beautiful. It's still the day that you have made. And today is the day that you have made as well, Panginoon. Kaya po, we will worship you. We will praise you with all of our hearts, with all of our minds. At tataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, sa buong kalakasan ng kaya namin sa umagang ito, Lord. We will pay attention 100% sa iyong salita at magbibigay po kami ng oras at hindi namin papabayaan na ma-disturb kami ng mga pangyayari sa paligid namin, maging ngayon na kaming mga nasa tahanan, yung mga bagay-bagay, yung mga alalahanin sa aming paligid, sa aming tahanan, hindi namin papayagan ito na maka-disturb sa pakikinig namin ng iyong salita at sa pagpupuri namin sa iyo. At sa umagang ito, Lord, alam namin na ikaw po ay may mensahe, ikaw po ay may pararating sa amin. It might be a reminder, it might be new for some, pero it's your word, Panginoon, and your word will give us life, Panginoon. Ito'y buhay. Kaya dalangin namin na itong salita na to, Lord, ay makipagbigay sa amin ng buhay, lakas, at encouragement to face another week beginning tomorrow. Kaya po, Lord, salamat po sa iyong pagsama. Patawarin mo na po ang kasalanan, Panginoon, ng taong maghahayag ng iyong salita ngayon dahil napakarami po nito, Lord God. Salamat po sa iyong pagpapatawad, salamat po sa iyong mercy, salamat po sa iyong compassion, salamat po sa iyong grace, Panginoon, at kami nakakatayo at nakakagawa po sa iyong ubasan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa matagumpay na pangalan ng ating Panginoong Yesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Parang pagod na pagod yung iba eh, no? Sabi ko, ayoko pag-usapan yung ulan eh, pero napagod din kami kakalimas ng baha. Pero sabi ko nga, wala nang bago. Yung anak ko, kinalakihan na yung paglilimas ng baha. Siguro kung lumipat kayo ng bahay at ngayon lang binaha yung bahay nyo, yun ang bago. Pero sa matagal na nakatira dito sa Abangan Sur, sanay na tayo dyan. Kaya ang mga tao ngayon dito sa Abangan, ang pinipilit na may pundar, bahay, pag-aaral ng anak, tapos kasama na yung bangka. Sinasama na nila yung bangka sa listahan nila eh. Kasi gano'n nangyayari sa paligid eh. Napakahirap po lumabas. Grabe. Pero ngayon ay mapalad tayo nakalabas. Amen? Hallelujah. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay, since it's August 1, ang bilis po ng panahon, ano? August, next week, next month, ano na po? September. Bare months na. Nakikita niyo na ba si Jose Marichan sumisilip? Nasa na siya? Whenever, nasa ver na, no? Whenever. Bilis ng panahon. Kung loobin ng Panginoon, magmi-meeting kami mamaya. Anniversary na yung pagmi-meetingan. Napakabilis ng panahon. Parang nung isang araw lang, pinagmi-meetingan natin ay New Year. Ngayon, anniversary na naman. September, October, November, tapos December, tapos January na. Paulit-ulit na. February, March, baha, tapos bangka, tapos paulit-ulit lang, anniversary. Ito pong buwan ng August, ang ating pong tema ay stillness. Kaya you have 5 weeks to enjoy the revelation of God, the Word of God, everything about stillness in different perspectives, in different account, in different attack, kumbaga.
makakarinig tayo ng encouragement and straight from the Word of God about stillness. Amen? Di ba ka na-excite? Ako na-excite kasi 5 weeks ang August natin. Medyo mahaba. Kung last week, nag-aabang kayo ng online, wala. Kasi natanggalan tayo ng franchise last week. Hindi pa siya naiba. Ngayon, naibalik na yung franchise natin. Kaya tuloy-tuloy tayo, loobin ng Panginoon, buong 5 weeks, every week, ay makakarinig tayo ng salita ng Panginoon about stillness. Maganda rin yung may tema tayo, no? Nakakapag-concentrate tayo at tiyak, malululod tayo sa stillness. Kasi pati ang The Lamp, nakita ko na yung t-shirt nila, stillness din. Pati yata yung sa prayer, stillness din. Ano pa yon? Sa kids ba, stillness din? Still to be cool. Hindi ko alam kung ano sa kids. Pero yun ang tema natin, stillness. Kaya magkakaroon tayo ng malalim na pagkakaunawa ko ano ang stillness. Alam mo sabihin ng stillness? Quietness, tranquility, and calmness. Yan ang mga meaning, synonyms ng stillness. Kaya pag sinabi na stillness, pwedeng, di ba yung uminom ng tranquilizer? Kaya tranquilizer tranquility, doon ang galing yun and calmness. Ang ating tema ngayon ay very specific, very sensitive, at napakahirap, very difficult to discuss. Kaya hinihiling ko ang inyong full attention at hinihiling ko ang inyong pananalangin din na samahan tayo talaga. Alam ko naman na samahan tayo ng Panginoon na maunawaan natin to. Hindi ko sinasabi na I am very much 100% knowledgeable about this topic. Hindi po. Konting-konti lang yung kaalaman ko dito. Pero ako'y magiging specific lamang sa ilang punto at doon tayo mag-deep dive at maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon about dito. Ito ay, ang title natin ay mental, kala mo mental illness Tingnan mo mabuti, look closer. It's mental stillness. May ST doon sa unahan niya nakatago. Unang tingin mo, mental illness, pero dahil sa Panginoon, we have stillness. Amen? Mental stillness. Sabi ko nga, this is a very sensitive issue. Maraming mga churches, maraming mga leaders are very afraid to pay attention or even discuss this topic, especially now during pandemic. Napakahirap nito kasi malawak siya pero ang ating ipupunto ngayon is God is the source of hope, and in Him, there is stillness. Gusto ko maintindihan nyo yun. Amen? Ulit, God is the source of our hope, and in Him, there is stillness. Gusto kong itlagay na natin sa isipan natin yan. Tapos, kay Lord lamang ang pag-asa. Ang ating pangarap, kung meron tayong pag-agam-agam sa buhay, na kay Lord lahat yun. Siya ang ating hope. At sa Kanya, kung mananalig tayo sa Kanya at magtitiwala tayo sa Kanya, katulad ng mga inawit natin, merong stillness, may quietness, may tranquility, at may calmness sa piling ng ating Panginoon. Do you agree? Alam ko naman lahat kayo na-experience na yan. Kaya nga kayo na born again Kasi naramdaman natin ang peace, ang quietness sa piling ng ating Panginoon. Ano yung opening song natin? Yakapin mo, O Diyos, ang isang katulad ko. Di ba? Lagi tayo niyayakap ng ating Panginoon. Pag niyayakap tayo ng ating Panginoon, nararamdaman natin yung kanyang stillness nararamdaman natin because there's quietness. Ang ating verse ay, alam na alam nyo, Psalm 46 verse 10, napakasimple, pero napakalalim. Be still and know that I am God. Be still. Marami tayong awitin yan. Ano ba yung pinakasikat na awit dyan? And I will be still and know you are God. Tungkol sa baha yun, di ba? When the habagat flows and thunders, I will be still and know that you are God. Kaya kung papalitan mo yung still ng mga synonyms niya, be quiet and know that I am God. Pwede, di ba? Pwede ring, be calm and know that I am God. O kaya, don't move
and know that I am God. Amen? Being still is knowing that God is in control. Alam na natin yan. Ang pagiging still or yung pagkakaroon ng inner peace, kalmado, calmness sa piling ng ating Panginoon is knowing that He is in control. Siya ang may control ng lahat ng mga bagay. Kung ano ka man ngayon, kung ano nangyari sa iyo from the past at nangyayari sa iyo sa hinaharap, He is in control. He allows it because He is in control. Alam niyo, Jesus is very much concerned about our mental health. Concerned na concerned siya. Bakit? Di ba may nagtanong sa kanya, Lord, ano ba yung greatest commandment? Sabi nung ang sagot niya, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Sinama niya doon with all your mind. Ibig sabihin, very much concerned siya kung ano yung mental state ng kanyang followers o kanyang mga anak. Ano yung mental health natin? Kasi, kung ang mental health mo ay may problema, hindi mo magagawa yun, yung love God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Kulang. Kaya napaka-importante sa kanya na we are in the state of mental stillness. Nandun tayo sa kalagayan na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. At alam natin na He is in control. Ano yung nakakatakot ngayon na balita? Meron daw lumalabas na, anong variant yun? Delta. Bakit ba Delta tawag doon? Bakit ba France? Kasi letter D na. Ewan ko. Wala naman akong narinig na Alpha variant. Bravo. Charlie. Delta. So, next week, Echo. Echo variant. Ewan ko. Pero may category yata yun, di ba? Nakakatakot. Maraming natatakot dyan sa Delta variant. Kasi nga, mas, mas communicable. Tama ba? Mas transmissible. Tapos, hindi mo alam kung sino meron. Kahit naman yung simpleng corona nun eh. Hindi naman simpleng corona, pero hindi mo talaga alam kung sino meron. As a matter of fact, again, ako, ayoko talaga ng bad news, pero ito yung fact. Meron na naman akong kasamahan, pero hindi naman siya. Yung asawa niya, 45 years old lang din. Namatay din because of COVID. 2 weeks na raw na pabalik-balik yung trangkaso. Kala nila regular na trangkaso lang. Kaya si John Mark, binigyan to ng wisdom ng Panginoon na magpa-check, tama? Binigyan at hinil talaga siya ng Panginoon. Ito hindi nagpa-check up. Kala bio-flu. Tapos hanggang sa hindi na siya makahinga, nagpadala na sa doktor. Kinabukasan patay. Hindi ko lang alam kung sinasadya ba yan na dinideclare lang COVID. Pero may test, may result kasi COVID. Napakasakit, hinagpis ka talaga eh. Diba? Pag nakikita mo yung mga post nila sa Facebook, parang 3 days ago, ang saya-saya ng mga posting. After a while, patay na agad. Sigurado can remate yun kasi nga, COVID eh. Tayo, natatakot tayo pero we know that God is in control. Amen? Be still. Kaya kung natatakot tayo sa variant na yan, be calm. Delta, be quiet and know that He is God. He is in control. Mapayapa nating malalaman na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Why do we have illness? Why do we have this illness? Bakit may mental illness sa mundong ito? Again, hindi ako expert. I am not a doctor. Karamihan dito ay na-research ko lang sa Google, sa mga credible sources naman. Pwede nyo i-research. Pero ang itataas natin dito yung kabutihan ng ating Panginoon. So why do we have this illness? Kaya tayo may karamdaman, isama na natin itong COVID na to, isama na natin itong mental illness na to. Kaya tayo meron yan because of the fall of man. Magmula nung nagkasala si Adan, nagkaloko-loko ng mundo, nagkagulo-gulo ng mundo. Amen? Everything is broken. Marriage is broken. Relationships are broken. Our bodies are broken. Our minds are broken. Lahat yan ang root cause ng pagkakasala ni Adan. And Christians should not be surprised by it. Hindi tayo dapat nasusurprise. Because we live in a fallen world, everything na makikita natin is fallen or broken.
At buti na lang na born again tayo because that's the start of pagre-renew. Nire-rebuild tayo ng ating Panginoon. Inuna niya yung kaluluwa natin. Inuna niya yung relationship natin na ma-rebuild. Amen? And after that, ang maganda sa ating mga Kristiyano, kahit sa dami-dami nang nangyayari sa mundo natin, we have the Bible. At pag tinignan mo sa Revelation niya, sa dulong-dulo, you know that God has the victory. Amen? Kahit anong takot mo, kahit anong nervous mo, pag tinignan mo ang Bible sa dulo niyan, makikita mong tagumpay pa rin ang Panginoon. At makakasama natin siya forever and ever and ever. Amen? Pero since we are still living in this world, kailangan isipin natin na we have this mental illness because we live in this fallen world. Fallen state siya. Diba? Ang mental illness, hindi siya ibig sabihin, pag sinabing mental illness, baliw. Nung tayo ay elementary, madalas tayong makanig ng binubuli ng ganyan. At tayo rin ay nambubuli. Aminin nyo. Diba? Ito, kulang-kulang. Ito, kala natin biru-biru lang yan. Pero ngayon, as we mature in our knowledge about these illnesses, nakikita natin na seryoso pala siya. Hindi pala siya dapat ginagawang biro. Kahit yung biru-biruan lang, kahit yung joke lang, hindi dapat siya sinasama doon. Kasi very, very sensitive to, very, very difficult to. Anything about the mind is very sensitive. Hindi natin dapat ginagamit na biro yan. Kaya tayo, we know better now. Tama? Alam na natin ngayon, we know better. Hindi natin ginagamit sa mga biruan natin. Hindi katulad dati na talagang sige lang tayo ng sige. Pag may nakita lang tayo dyan na lilimos or parang baliw-baliw, talagang kung ma-joke-joke natin, ganun-ganun na lang. Pero ngayon, hindi dapat. Kasi alam natin kung gaano kaseryoso to. Mental illness does not equal crazy. Hindi siya, pag sinabing crazy, or pag sinabing may mental illness ka, crazy ka na, hindi. Hindi yan. Tandaan po natin. Marami ding tayo, sa pang-araw-araw natin pamumuhay, hindi natin namamalayan na may mangilan-gilan sa atin na may mental illness din. Hindi lang kasi siya nalalabelan. Alam niyo ba na ang depression ay mental illness? Ang worry ay mental illness. Ang compulsion, sino mang OC rito? Compulsion is mental illness. Amen? Ito'y, ang fear ay mental illness din. Ito yung iba-ibang forms ng mental illness pero hindi natin namamalayan na meron tayo. So lahat pala tayo may mental illness. Kaya hindi tayo dapat nagjo-joke about that. Tama? Yung iba, meron tinatawag na clinically identified, kaya siya may pangalan na. Kunyari, OCD, ano yun? OCD. Yan, medically identified na siya, yung obsessive, compulsive, disorder. Ulit, obsessive, compulsive disorder. Yung bang, gusto niya lahat ng gamit niya nasa gitna, huwag mong gagalawin. Pag ito nawala sa gitna, alam niya na may gumalaw. Tama ba? Simple lang yan pero may mas malalalim na ganyan. At sa tingin nyo, mag-enjoy ang buhay mo pag gano'n ang kasama mo? No? Napakahirap yata, napakahirap. Pero ngayon naiintindihan natin, mental illness pala siya. Pero syempre, may mga expert na nagdi-deal about that. Hindi na ako magpapakalalim doon kasi hindi ko alam yan. Nabasa ko lang yung in-scratch ko lang yung pinaka-surface, pero alam ko may mas malalim na definition yan at may mas malalim na pinaguhugutan yan. Amen? So yun, iba-ibang form ng mental illness. At sabi sa studies, 1 out of 5 children suffer from some form of depression or mental illness. So 1 out of 5. Buong mundo yan, ha? Totoo yan. Ako, pag napapag-isipan ko, kaya pala ako may kaklase dating ganun. Mental illness pala yun. Kaya pala ako may kasama sa office na ganun. Mental illness pala yun. So, as we grow deeper sa mga ganito, nalalaman natin yan, di ba? Pero ito yung mga medically identified. Mental illness, depression nga, sinabi ko, anxiety, bipolar disorder. Bipolar, narinig niyo na yan? Nga, yung OCD. Ito, ang hirap i-pronounce ito, hindi ko na sana isasama, pero schizophrenia. Alam ni Francia, di ba? Schizophrenia. Yung may naririnig ng mga boses. It's a mental illness.
Common na common. Post-traumatic stress disorder or PTSD. Post-traumatic stress disorder. Ito yung isang psychiatric disorder. Research ko lang to hindi ako medical expert, na nag-occur daw sa mga tao na naka-experience or naka-witness ng napaka-traumatic event such as natural disaster. Ay, may baha, may baha! Katroma. Ay, ako, inaamin ko, may trauma ako sa baha. Kaming mag-anak. Pag umulan lang ng malakas, rinig namin sa bubong, iba-iba yung kaba mo eh. Di ba? Tsaka pag may pusang nagmimiyaw, ninenervous ako eh. Di ba? Pagka natural disaster daw, naka-experience ng a serious accident, terrorist attack, yung mga sundalo, di ba? Combat, yung mga sundalo nga. Yung mga taong na-threaten about death, yung kinikwento ng asawa ko, nakakita siya ng na-hold up, yung tinutukan talaga. Ay, kakatroma yun eh. Pwede ka magkaroon ng PTSD daw doon. Lalo na kung ikaw yung na-hold up. Di ba? Na-experience na ba yun? Naku, napakahirap talaga. Kaya tuwing sasakay ka ng jeep, feeling mo may mga hold up sa'yo. Di ba? Pag ganun ang pakiramdam mo, PTSD yun. And that's a mental illness. Amen? Alamin natin. May mga expert ito, meron din sinasabi ang Bible, how to deal with that. And sexual violence or serious injury. So lahat yun, pag na-experience mo yun, maaari, hindi lahat merong malalakas talaga yung mind pero maaari magkaroon ka ng post-traumatic stress disorder. Or in other words, depression. Pwede rin siyang, tinatawag din siyang depression from time to time Sa Bible, maraming mga naka-experience ng PTSD, Bible characters. At alam nyo na hindi ko sila ikikwento lahat, pero babanggit lang ako. Si Jacob, nung nawala si Joseph, yung kanyang pinakamamahal na anak, di ba na-stress siya? Nagkaroon siya ng traumatic disorder. Kaya nung si Benjamin, kinukuha na, meron na siyang separation anxiety. Ayaw niya, natatakot na siya. Kasi PTSD pala yun. Di ba? Sabi ng mga expert. Si Job, nung nawalan siya ng job. Si Job, nung nawala yung kanyang pamilya, napunta siya sa so much loneliness. Sabi sa isang verse sa Job, he is in so much pain. Lagi lang siyang nakaukot na gano'n. Di ba? PTSD. Si Elijah, alam niyo si Elijah. Ang ganda-ganda nung ginawa niya. Di ba? May mga apoy-apoy pa, pero hinabol siya ni Jezebel. Imagine mo, isang isda, hinahabol siya. Ibang Jezebel yun. Si Jezebel. Tapos ano sabi ni Elijah? Gusto ko nang mamatay. Suicidal. Di ba? Man of God. Naging suicidal pa dahil sa sobrang stress niya, sa sobrang depression niya. Dahil hinahabol siya at gusto niya siyang patayin ni Jezebel. Pero in the end, nahuli niya si Jezebel, di ba? Niluto niya. Pinapatawa ko lang kaya kasi seryoso masyado ito Sino pa? Si David. Alam niyo na si David. Dahil sa mga kasalanan na nagawa ni David, na nag-guilty siya. Sabi sa isang verse sa Psalms, full of anguish, loneliness, nagkaroon din siya ng fear of the enemy. Takot sa mga kaaway, di ba? Tapos puro nga guilt. At si Jeremiah, siya ang sumulat ng Lamentation. Alam nyo na, punong-puno ng Lamentation yon. Sabi niya sa Lamentation 2:10, huwag mo na buksan. Lamentation 2:10, ang sabi doon, naubusan na ako ng luha, kakaiyak. Sobrang depressed ko, sobrang stress ko. Ganon, di ba tayo na-experience natin yan? Sa sobrang pagod mo na sa worry, naubusan na tayo ng luha. Hindi na natin alam. At sa Bible yan, sa mundo natin ngayon, ang dami. Famous people na nagpakamatay because of depression. Sino? Ang dami. Robin Williams. Di ba? Many to mention. So, ang problema sa depression, most of the times, hindi siya obvious. Hindi mo alam kung sino meron. And most of the time, it's too late pag nalaman mong meron pala. Kasi it's either nag-suicide na or may naggawa na ng pumatay na siya or ng hostage siya or something. Kaya pag nakakakita tayo ng mga clues, di ba may mga clues minsan? Di ba meron kang mga kaibigan minsan nagsasabi sa'yo na, punta ka naman dito, kwentuhan tayo, nalulungkot ako Anong ginagawa nyo? Hindi nyo muna binabasa yung message
Papalipasin nyo muna hanggang sa hindi na kayo busy. Tapos, eventually, makikita mo kung ano ng problema na nangyari sa kanya. Mga clues yun. Sa mga kaibigan yan. Lalo na sa pamilya mo. Kaya mag-ingat tayo. Pag sa pamilya mo, meron ng gumaganyan-ganyan, ay, kailangan maging aware na tayo. Diba? Kunyari, yung pusa mo, miyaw ng miyaw. Ay, nako, iba na yon. Yung aso mo, o yung anak mo, nagpaparamdam, nagpapahiwatig, o asawa mo, maging aware tayo dyan. Bilang isang Kristiyano, dapat alam natin na ito ay hindi biro-biro. Amen? Nagigets nyo ba? So, puro scientifically itong binabasa ko ha. Again, hindi ako expert, pero alam ko, mas marami pa iba sa inyong alam sa akin. Lalo na may mga medical background dito. Tulad nila Franz. Diba? So, lahat, ang dami. So, it's a legit medical condition, itong depression or mental illness. At marami nga sa atin, meron ito, pero hindi niya alam. Kahit ngayong bagyo, may depression di ba? Ang tawag sa bagyo, tropical depression. Pati ba naman ikaw nade-depress? Pero kahit bagyo, may hope. May pag-asa. Di ba? May pag-asa pa rin yung bagyo. Nakakatawa. Asa si Vanessa? Nakakatawa. Di ba? Kahit bagyo, may depression, pero may pag-asa siya. Lalo na tayo. Nade-depress tayo, pero we have hope. Sino yung hope natin? God, Jesus. And being still is knowing that God is in. Buti na lang, born again tayo. Buti na lang, nakakilala tayo. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, mayroong famous na kataga. Ano yung famous na kataga na it's okay not to be okay. Naku, ginagamit yan ng lalo ng mga kabataan. Pagka binasted, it's okay not to be okay. Tapos magko-comment yung ibang mga kabataan. Tapos bully. Tawa na. Tapos ang sesena nila, wala na problema. Yan Pero nagsimula it's okay not to be okay. Di ba? Pero seryoso siya. Di ba, tinanong nga ni Boy Abunda. Si Boy Abunda, may magpakomplikado ng mga bagay-bagay ito Sabi niya, when is it okay not to be okay? Kung sinasabi mong it's okay not to be okay, kailan yon? When is it okay not to be okay? And when is it not okay to be not okay? Parang tongue twister, ano? So sa Tagalog, kung sinasabi mong okay lang, ano sa Tagalog ng okay? Oka. Okay lang na hindi maging ayos. Kailan yun? Kailan ba okay na maging di ayos? Pagka sa mga babae, excuse me pag meron, dalaw mga babae, is it okay not to be okay? Sa mga lalaki, pag dalaw naman ang dalaw yung mga lalaki, is it okay not to be okay? Ako hindi ko rin alam ang sagot When is it okay not to be okay? Pero ang totoo dyan, kung feeling mo today, hindi ako okay, and it's okay to be this way, make sure that you tell it to God, stay in His Word, and stay in fellowship with His brethren. Amen? Pag nakakaramdam ka na, I'm not okay, make sure you tell it to God. Sabihin mo muna kay God. And then you stay in His Word, and then stay in fellowship. Huwag mong kakaligtaan yung fellowship. Si Kuya Boy, lagi sinasabi yan, mahalagang fellowship na yan. In any form of fellowship, online, text, chat, in any form, fellowship pa rin yan. Siyempre, mas okay yung face-to-face. Kaya lang, mag-ingat tayo kasi nga, yung restriction natin pa iba-iba no? Ayoko nang batiin yung restriction, baka bukas, makakasama pa tong Bulacan So, make sure that you tell it to God, stay with His Word, and stay in fellowship with His brethren. Diba? And kailangan i-deal natin yan. Sabi sa Psalms 46:10, yung binasa natin kanina, be still and know that I am God. Napakaganda. It's an extraordinary verse. Be still and know that I am God. It's an extraordinary verse na magiging still ka. Ang stillness mo pala ay matatagpuan mo sa Panginoon. Na sa kabila ng kaguluhan, pwede kang manahimik sa presensya ng Panginoon.
Alam niyo kung sino, may isang Bible character na naka-experience talaga nito, na be still and know that I am God? Si Elijah. Ito ang sabi sa 1 Kings 19:11-12. Medyo mahaba ito. Ito yung inahabol siya, tapos nagtago siya kung saan. It was such a terrible blast that the rocks were torn loose. Mangungusap na si Lord sa kanya, mangungusap na eh. But the Lord was not in the wind, ang sabi. Sabi ni Lord, mangungusap ako sa iyo, hintayin mo ako. Tapos biglang, ang lakas ng hangin. Kala niya, nandun na si Lord sa hangin. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake. Sa Alaska, nag-8.2 something. Nung minsan, nilindol din tayo, di ba? Pero but the Lord was not in the earthquake. Kala niya, nandun na si Lord sa earthquake, mangungusap na sa kanya. And after the earthquake, there was a fire. But the Lord was not in the fire. So sa mga puwersang yan, wala si Lord. Hinihintay niya eh. Wala. Pero anong sabi dyan? And after the fire, there was the sound of a gentle whisper. Be still and know that I am God. Amen? Sometimes He is not in the wind, He is not in the fire, He is not in the earthquake. Yung inaasamong grand entrance ng Panginoon, He is not there. He is within the deepest part of your soul and your spirit, whispering, saying, palitan natin yung still be calm and know that I am God. Palitan ulit natin, be quiet and know that I am God. Amen? Hallelujah. Makakaasa tayo because we have the Spirit of God. Nasa atin, nag-iisa ang Espiritu natin, kaya alam natin yan. So huwag kang maghintay ng big entrance pag naghihintay ka ng pangungusap ng Panginoon. Sometimes He will use that. Pero sometimes He will not. He will just make a gentle whisper, anak, be still and know that I'm God. Napakaganda po, di ba? Nung verse na yan, ng Psalm 46 verse 10. Alam niyo, sabi ko kanina, pagka feeling mo hindi ka okay, make sure na you stay with this word, you tell it to God, and stay fellowship. Alam niyo, sa fellowship kasi, merong 4 na klaseng fellowship. Hindi ko sinama sa slide, Kasi antok na ako nung ginagawa ko yung slide. Sabi nung habang ginagawa ko yun, narinig ko yung gentle whisper be still. And natulog na ako. 4 levels of fellowship. Meron daw fellowship na fellowship of just sharing. Yung fellowship of just sharing, yung, hi, hello, brother Manding, kamusta ka na? Yung kahit na hindi mo na marinig yung sagot, basta nakamusta mo lang siya, di ba? May ganong klaseng fellowship daw. Brother, kamusta ka na? Lalo na pag nasalubong mo, hi, hello, ganon. Di ba? Dati na-share ko na rito na ang Pilipino, napaka-interesado kung saan nanggaling ang tao, di ba? Pag may nakasalubong ka, saan ka galing? Pakialam mo. Di ba? Hindi lang yun, pati kung saan pupunta. Saan pupunta? Pakialam mo. Di ba? Ang Pilipino, sa Amerika, hindi mo naman maririnig yan. Imagine mo sa Amerika yan. Where you been? Di mo naman sabihin sa Amerika yan Where you been? Where you going? Hindi. Pag sa Amerika, hi Joe. Times like this, you need juicy. Ganun lang. Pero sa Pilipinas, di mo, kahit sino makita mo, saan galing? Kahit na kapitbahay mo na hindi mo naman pinagkakausap, pero bigla mo nakakasalubong, saan po kayo galing? Ano naman kung malaman mo? Ako minsan may nagtanong, sinabi ko talaga kung saan Titignan ko kung ano yung reaction niya Wala naman. Wala naman siya pakialam. Hindi naman niya didiscuss. So minsan meron tayong ganun, fellowship of just sharing. Hi, hello. Sabi ganun. Pero merong fellowship of study. Ito, fellowship na ito ng talagang magkakapatiran. Yung nag-i-study ng Word of God together, deeper level. Ito yung pagkasama mo sa Bible study, kasama mo sa mga prayer meeting, fellowship of study yan. Diba? Meron tinatawag na fellowship of service. Ito, masarap. Kasama mo siya sa ministry. Diba? 2 kayo nag-a-usher, 2 kayo naglilinis. Talaga may constant kayong ginagawa na lagi magkasama. Fellowship. Fellowship of service. Ano yung una? Fellowship of just saying hi. Parang fellowship of just sharing. Tapos fellowship of study. At merong fellowship of service. Yung pang-4, ito matindi. Fellowship of suffering. Itong fellowship of suffering, ito yung we bear one another's burden. Dinadala mo yung dinadala ng kapatid mo. Amen?
Ito yung you love each other, you support each other, and you care for each other. Yung talagang willing kang ramdamin, mag-empathize sa nararamdaman ng kapwa mo. Ito yung masarap na fellowship. Kasi ito yung tinuturo ng Bible. Di ba? Let's bear each other's burden, yung dadamahin mo talaga. Kaya itong ating pinupuri ko ang Panginoon kasi sa ministeryo, sa church natin, hindi ko tinataas ang walk with Jesus, pero tinataas ko ang Panginoon. Kasi binigay niya, lalo na sa ating pastor, at sa puso ng bawat member, yung ating vision and mission, transform lives, transform communities. At pag yung mga community natin, at naging member kayo, talaga naging magkakapatiran tayo, kitang-kita talaga, ramdam na ramdam talaga natin na we bear each other's burden. Amen? Tama ba? Sabihin niyo kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Oh, di ba? We bear. Kahit sa youth, nakakatuwa ang mga youth. Kitang-kita mo kung paano sila magsuportahan sa bawat isa. Sa mga kababaihan, kitang-kita natin. Nako, talaga, ako nabe-bless kay Ate Glo. Kitang-kita mo talaga yung pag-aalala. Paano ko nalalaman? Kasi nakakausap niya lagi yung asawa ko kasi officer eh. Nakikwento sa akin minsan ng asawa ko yung plano nila, ginagawa nila. At sa men, si Kuya Boy nakaka-bless. At sa sobrang porsigi talaga ni Brother Boy, kahit tiga Nueva Ecija, nare-reach out ng men, di ba? May mga sumasali. Minsan may sumasali doon tiga ibang bansa na, di ba? Tiga India. Hindi, ako pala yung puro bigote. Di ba? We bear each other's burden. At tuwing fellowship natin, hindi lang tayo kwentuhan ng kwentuhan. Hindi lang tayo, saan ka galing? Saan ka pupunta? Saan ka galing? Saan ka pupunta? Hindi! Nagtatanungan tayo kung ano talaga yung problema. At minsan, nag-iisip pa tayo ng magiging solusyon sa problema ng ating kapwa kapatiran. That's the fellowship. Bakit ko sinabi to? Kasi it helps mental illness. Nakakatulong siya sa kapatirang may problema sa pag-iisip. Pag nalaman niya na ang kapatiran niya ay nandun na sa level ng fellowship of suffering, makakatulong ito sa kanya. Pagka ang isang kapatiran may mental illness, tapos yung kapatiran niya nasa level lang ng fellowship of just sharing, wala mapapala yun. Maya siya tatanungin, may inis lang yun. Saan ka pupunta? Saan ka haling? Kamusta ka na? Diba? Pero pagka ang level niya yung bearing each other's burden, mapapanatag ito at magtitiwala ito sa kanya. At makakatulong ito sa kanyang recovery. Kasi tiyak ang pag-uusapan niyo, Panginoon lagi eh. Amen? Panginoon lang ang lagi niyo pag-uusapan doon. Kaya napakasarap. For Christians, pagka ang isang Kristiyano ay merong problema sa pag-iisip, it's okay, ulitin ko ayon sa mga experts, sa mga Christian professional expert, it's okay to see a psychologist and psychiatrist. Hindi daw siya mali. Pero, alam niyo kung bakit? Kasi Jesus acknowledges yung skills ng mga professional. Ina-acknowledge si Jesus. Siya mismo nagsabi. Di ba sabi niya sa Matthew 9:12, Matthew 9:12 sabi ni Jesus, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Alam niya na yung sick kailangan ng doktor. Although siya yung great physician, pero in normal living, alam niya that the people who are sick with mental, kahit na isama na natin ng mental illness, kasi sakit yun, needs a doctor. Tama? Kaya it's okay to see a psychologist or psychiatrist. Amen? Hindi niya kinokondem yung mga doktor na nagbibigay ng mga earthly remedies. Alam niyo si Heidelin Diaz, nung ini-interview siya, sabi niya, meron pala siyang sports psychologist. Narinig niyo ba yun? Hindi lang pala puro coach ang kasama niya sa grupo niya. Meron siyang sports psychologist. Bakit? Kasi pagka nagla-lockdown sila ng kanilang training, nagkakaroon sila ng depression, nagkakaroon sila ng pag-iisip na agitation, anxiety. So, kailangan may constant siyang kasamang nagsasalita na hindi weightlifting ang pinag-uusapan. About mental health ang pinag-uusapan. So, kung ang secular world kailangan nun, maybe kailangan din natin yan. Although siyempre si Christ, Jesus ang magtutulong sa atin. Pero it's okay kung gagamit si Christ ng mga professional, ng mga psychologists or psychiatrists. Pero ito, it is best to seek a professional or a psychiatrist, psychologist who professes to be a believer.
Mas mainam kung ang makukuha mong psychologist or psychiatrist ay Christian. Amen? Alam ko, pag-pray natin yung kung kailangan mo ng ganun, ipag-pray natin na yun ang ating makatagpo at bibigay ng Panginoon yan. Bakit? Kasi itong mga taong ito, they can express knowledge of the Scripture. Makapagbigay sila ng knowledge about the Scripture and can exhibit godly character. Tsaka yung counsel na ibibigay nila ay filtered. Filtered yung counsel na ibibigay nila, yung mga advices nila, filtered through Scriptures. May pinagbasiyang Word of God. Kaya dito, malalaman mo, madidiscern mo na, ginagamit ito ng Panginoon para matulungan ako. Amen? Yung mga spiritual counselors, kung may mga lisensya yan, psychologist or psychiatrist, the best yan. Kasi gagamitin talaga ng Panginoon yan. They can reveal the root cause of depression. Diba? Alam nyo, ang spiritual counselor, ganito mag-counsel yan eh. Again, hindi ako expert pero naririnig ko pag nagka-counsel yan, hindi mo na magpipreach yan. Kasi, tinan mo pag hindi specialista yung lalapitan mo, ano sasabihin sa'yo? Pag-pray mo lang yan. Magbasa ka lang ng Word of God. Mag-worship ka lang. Ganun ang sasabihin ng isang normal Christian or ordinary Christian. Hindi ganun. May mental health nga siya, may mental illness siya. Hindi niya kagad magigets yun. Di ba? Kaya itong mga spiritual counselor, gato ginagawa niyan eh. Hindi muna sila nagpipreach ng ganun. Ina-understand nila yung background ng tao. Ano ba yung kanyang lifestyle? Ginagain niya, pipilitin niya makuha niya yung tiwala ng kanyang kausap. At pag nagawa na niya yun, kung ilang araw yun, kung ilang session yun at pag nagawa na niya yun, alam niyo ang gagawin niya? Tsaka niya ipipresent ang gospel. At pag na-present niya ang gospel, tsaka niya ipapakita yung gawa ng kaaway, Satan's work. At pag napakita na niya yung Satan's work, tsaka niya ipapakita yung gawa ng Holy Spirit, Holy Spirit's work. Trabaho, paano na matatrabaho ang Holy Spirit. And then, deliverance. Saan nagbase? Sa Word of God. Kaya importante na believer din talaga yung makakausap natin. Kasi pag hindi believer, itong mga psychologists na secular, hindi ko sinasabing lahat meron talaga magagaling. Iba-iba ang background niyan eh. They can give you answers na based sa kanilang experience at minsan baka mamali sila. Mamali sila na ibibigay sa atin. Amen? So remember, use the Word of God. Kaya Word of God ang importante na magbase tayo dito sa sarili muna natin pag meron tayong problema about ourselves. Alam na natin, napapagalan natin sa mga Bible study. Put on the whole army of God. Di ba? Sabi sa Ephesians 6:11-17. Para yung gawa ng kaaway, mapaglabanan din natin. So, aside from looking for a specialist, ikaw din sa sarili mo, ingatan mo sarili mo. Kung wala ka pang depression ngayon, syempre hindi mo pa pangarapin magkaroon ng depression, pero ingatan mo ang sarili mo. Put on the whole army of God. Every believer is personally responsible for studying the Bible for his own personal growth and discernment. The Holy Spirit will use the Word to transform us into the image of Jesus Christ, which is the ultimate goal for all Christians. Ulit, the Word of God and the Holy Spirit, syempre, will help us transform to become into the image of God. Kasi yan ang goal talaga ng mga Christian. So, alam nyo, pag nalaman mo na yung sarili mong problema, masusolusyonan mo rin siya through the Word of God eh. Pero ito napakasimple When the problem is my sin, kaya pala ako nagkaka-depression dahil sa kasalanan. I need to repent. Yeah? Pero when the problem is an attack from Satan, alam mo, spiritual talaga yung atake sa'yo, I need to resist. Resist the devil and it will flee from you. Diba? Kaya malinaw sa scripture resist the devil and it will flee from you. Hindi sinasabing mapapatay mo si Satan. Hindi mo sinasabing matutunaw mo si Satan pag nirebuke mo siya. He will flee, aalis siya. So may tendency bumalik. So you have to stay in the Word of God. So alagaan mo yung sarili mo. But in every situation, you need to trust God that deliverance is only from Him. Amen? Nang total deliverance ay galing lang sa ating Panginoon. And mental stillness is possible through Jesus. Mental stillness, yung kakalmahan ng iyong isip, ay posible through Jesus. Ulitin ko,
kung hindi mo kailangan mag-seek ng mga psychologists or psychiatrists, pero nakita mo na, pinakita sa iyo ni God because nagbabasa ka ng Word of God, na ang source pala ng yung depression or yun ang mental health mo ay kasalanan. Dahil pala nagkasala ka eh. Inom ka ng inom, nagkasakit ka sa atay, dahil may cancer ka na sa atay ngayon, depressed ka. Sa anong root cause nun? E di yung kasalanan mo pag-inom ng pag-inom. Tama? Sabi diyan, pag na-determine mo na yun, na-identify mo na yun, tinuro sa'yo ng Panginoon na yun ang problema. When the problem is my sin, I need to repent. Napakasimple, yun ang gawin mong solusyon. Pero pag nakita mo, wala ka namang ginagawa, di ba sabi ng Bible, hindi naman lahat ng sickness gawa ng kaaway. Merong sickness na for the glory of God, pero may sickness talaga na attack ni Satan. Pero pag nakita mong spiritual in nature yung attack ng depression mo, when the problem is an attack from Satan, you need to resist. Resist it. Go back to the Word. But again, in every situation, trust God and know that the deliverance is only from Him. Amen? Amen. So, yun ang na-research ko about biblical perspective ng isang professional Christian about mental health. So, alam na natin, iba-ibang forms ng mental health. Huwag na tayo magbibiro about that. Pwede tayo magbiro sa ibang topic, pero pag kami kinalaman sa kaisipan, wag, napaka-sensitive nun. Hindi mo alam ang pinagdadaanan. And again, clueless tayo, hindi mo alam kung sino meron kung sino may depression di ba? So may mga Kristiyano talaga na may depression. So meron akong bibigay na 3 biblical prescriptions that can help us experience mental stillness. Itong mga biblical prescription na to ay makakapag-lift sa atin kung meron kang anxiety, depression, or emptiness. It can bring us to the state of mental stillness. Pwede kang tulungan makabalik sa state of mental stillness and fill you with passion for living for Christ. At alam nyo, ang design talaga ni Lord sa atin ay magkaroon ng full of joy. Full of joy ang isang Kristiyano. Ang buhay Kristiyano hindi laging masaya. Pero kahit may problema ka, meron kang joy. Yun yung full of joy na tinatawag. Amen? Huwag kayong magkakamali na ang gusto doon ng Panginoon, lagi kaming may joy. Bakit ngayon ang lungkot-lungkot ng buhay ko? Hindi iyon. Ibig sabihin, in any situation, in every situation, you have the joy of the Lord. Amen? Yun ang design. Yun ang gusto ng Panginoon. So, napakadaming instructions sa Bible from Genesis to Revelation about helping us sa anxiety. Pero 3 lang yung napili ko na makakatulong sa atin. Again, hindi ito lang, hindi ito na ito lang ang dapat mo sundin. Hindi, napakadami. At alam nyo na yan. Pero suggestion to na pwedeng makatulong sa atin. Amen? Number 1, sabi sa Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Amen? So number 1 prescription na pwede natin gayahin, let's go out. Let's go out and see the work of the Lord. Yung kanyang gawa ng kamay. Amen? Christian expert says that whenever we see the beauty of God's work, it does something to us chemically daw. Tuwing makikita mo yung beauty ng nilikha ng ating Panginoon, pag nakakakita ka ng picture ng bundok, anong nararamdaman mo? Ganda naman yan. Papabook na ako kay Sister Weng. Makapag-hiking na, makapunta na sa ano. Di ba nag-enjoy ka pagka view, falls, or kahit na ocean, di ba? Sabi dyan, when you see the beauty of God's work, and we were designed to be outdoors. Alam mo ba tayo kinreate na pang-outdoor talaga? Bakit? Di ba si Adam at si Eve, saan sila kinreate? Sa loob ba ng isang mansyon? Sa loob ba ng isang bahay? Saan? Sa garden ni Leticia. Garden ni Leticia. Sa garden siya kinreate, si Adam and Eve. So we were created to be outdoors. Alam niyo ba, ang average na buhay ng isang tao ay spent outdoors kaysa sa indoors. Mas marami tayong oras na inuubos sa labas kaysa sa loob ng bahay. It is because we are created to be outdoors talaga. Panglabas talaga ang mga tao. Why? Sabi sa story sa Genesis, di ba, sa garden, we are outside most of our lives. Bakit? Kasi we see God's glory in His creation. We get fresh air, oxygenation. Paano ba? Oxygenation. Naririnig yung oxygen natin pag nasa labas tayo. At nakakakuha tayo ng vitamin D. Tama?
na makakatulong sa ating mental health or mental struggle. When we are outdoors, we tend to move more. Mas kumikilos tayo na mas mabilis or mas maraming beses pag tayo nasa labas kaysa sa nasa bahay. Napansin nyo na ba yan? Pagka nagmamablema ka sa yung tuition o sa yung mahal sa buhay, pag nagkulong ka na nagkulong sa bahay, ano mangyayari sa'yo? Lalo ka nangihina. Pero pag lumabas ka, hindi ko sinasabing maghanap ka ng kapalit ng girlfriend mo. Pero pag lumabas ka, may kakaibang sigla na naibibigay sa'yo, lalo na pag nakita mo ang nature, ang beauty of God's work. Napakatotoo ng sinasabi ng 9:1. The heavens, hindi na kailangan magsalita. It declares the glory of God. Kaya ang tawag dyan is, nakalimutan ka, celestial evangelist ang tawag sa heavens. Sa gabi, nakita mo yung moon, yung stars. Hindi naman nagsasalita yan Pero it declares the work of God. And it helps your mental struggle, mental health. Amen? Celestial evangelist yan. Nag-e-evangelize sila nang hindi mo nalalaman. Amen? So, nagsisirculate tayo, pag nasa labas tayo, more blood, nagsisirculate. Ako kailangan ko to kasi ako'y na heart attack na. Pero hindi ko to nagagawa. Kasi panggabi yung trabaho ko. Pero as much as possible. Ngayon, nag-work from home ako. Wala akong choice. Talagang sa labas. Labas ako ng labas. Pinipilit ko talagang maglalabas doon. Magwawalis-walis. Garden. Picture. Diba? Pag nakakakita ka ng sunset, ng ocean, nakaka-inspire kasi nakikita mo yung glory ni God. And we are in His presence. Nararamdaman mo yung presensya ng ating Panginoon. We get close to Him because we see His handiwork. At, pag nakita mo na yung handiwork niya, at nakamit mo na face-to-face yung nature, sky, nadadala tayo, we come into a state of worship. Sino rito nanonood lang ng sunset pero nagwo-worship? Nanonood lang ng sunrise pero nagwo-worship? Because the heavens declare the glory of God. Kung dinideclare niya ang glory of God, at ikaw ay born-again Christian, may totoo kang Espiritu ng Panginoon, imposible hindi ka mag-worship. Magpapasalamat ka sa ganda ng kanyang mga likha. Amen? At ito'y makakatulong sa iyong mental health. Bible prescription. So, it's okay to go out. Studies show that ito expert pag nag-worship daw tayo, something changes in our brain. Less stress, better immune system, tapos lower blood pressure, tapos deeper breathing, di ba? Huwag ka lang pumunta doon sa yung inakita ng men, masyado mataas Di ba? Sa office namin, merong course, hindi lang yung mga technical courses na binibigay as part of improvement ng mga empleyado. Hindi. Meron kaming course about mental health. At minsan, na-curious akong sumali, Zoom lang naman Zoomali ako. Pagsali ko, ang dami niyang dinidiscuss. Tapos may exercise. Alam niyo yung exercise? Deep breathing. Deep breathing lang, di ba? Inhale, exhale. Yung gawin nyo. Nakamas naman tayo. Sige, 1, 2, 3. Inhale, exhale. Siyempre, naamoy niyo yung hininga nyo kasi meron tayong mask. Pero pag nasa labas kayo, gawin nyo yan. Yung quiet ka lang, tandaan mo ano yung verse natin? Be still and know that I am God. Number 1 prescription, watch yung creation, deep breathing. Makakatulong yan sa mental state mo. Be still and know that I am God. Deep breathing at makakapag-relax ka. Totoo po yan. It can help. The beauty of God's work will help you improve yung depression and anxiety. Ano ba yung mga klase niyan? Pwedeng take a walk, go on vacation, ride a bike. Mag-bike ka lang dyan. Pumunta ka sa botanical garden doon sa may pinakamalapit na botanical dito. Sa iglesia, ano yun? Arena. Yung flower, arena. Sa arena, di ba? Ang ganda doon. Doon lang marirelax ka, di ba? Sa halagang 500 peso. Marirelax ka. Napakasarap. Tapos, ayan, just watching sunset or watching sunrise. Brother John, ECQ nga sa Metro Manila, sa NCR, di kami makakalabas. Ano yung pagsasabi mong go out? How do you declare, how can you see the God's work kung di ka nga pwede lumabas? Diyan ka mali.
when you step out of your house, kahit nasa terrace ka lang o nasa porch ka lang, nagkakapi-kapi ka, di ba, Sister Weng? Kapi-kapi ka, mawi-witness mo na ang God's glory. Tumingin ka lang sa taas. Siguradong sa labas ka, huwag sa kisame nyo, ha? Sa labas, makikita mo na kahit sa terrace mo or sa bakuran mo lang, watch the sunset, watch the sunrise, makikita mo lang. At kung di ka talaga makalabas, kala mo, wala nang solusyon, hindi ka talaga makalabas, you can visualize. Pwede mong i-visualize. Naalala ng couples, di ba yung couples, nagkaroon tayo ng activity na dinodrawing nung nasa likod mo. Di ba? Ganon tayo kagaling mag-visualize. Yung, sa left may araw. Isusoli ko nga pala yung mga envelope nyo. Kasi pangako ko yung susoli ko yung sa mga couples eh. Di ba nagdo-drawing tayo? Ano yung naging itsura ng drawing ni Kuya Manding tsaka ni Ate Elena? Magkaibang planeta. Hindi sila marunong visualize. Di ba yung iba, kila Pastor, Japan eh. Naalala ko, Japan. Kila Ate Weng, ano ba yung sa inyo? Bansa din eh. Bukid. Disneyland, Disneyland. Yung si brother dati nasa loob na, ikaw nasa labas pa lang. Ganun yung drawing niya eh. Di ba? You can visualize. So, walang problema doon. Amen? Take a walk. Kahit manood ka lang ng mga sa TV, sa National Geographic, make a plan to do this to help your to achieve mental stillness. Remember, si Jesus, ang sabi ng Bible, lagi siyang nagwi-withdraw from the crowd. Nababasa niyo yun? Di ba? Tuwing magkakaroon ng event, si Jesus, may event, may sasabihin sa dulo, and Jesus withdrew from the crowd. Lumalayo siya. Bakit? Hindi ko alam, pero sigurado ako nagpe-pray, nagwo-worship si Jesus. At ini-enjoy niya yung God's beauty para nakapag-worship siya. Amen? If Jesus is doing it, we can do that. Next, pabilisan na natin ha. Meron na itong sa sobrang stillness, tulog na eh. Next, John 4:10, Jesus answered her, if you knew that the gift of God and who it is that asks for a drink, you would have asked Him and would have given you living water. Kanina lumabas, ngayon, uminom ng tubig. We need spiritual and physical water. Di ba? Kailangan natin yan. Ini-instruct tayo ni God na pumunta sa Kanya because He is the living water. Ito tinan nyo. Kung kailangan natin ng spiritual water, kailangan din natin ng physical water. Alam nyo, kailangan natin uminom ng tubig. Di ba, Brother Franz? Ilang baso daw ng tubig kailangan inumin sa isang araw? 8, at least 8, di ba? Pero hindi natin nagagawa yan. Ako guilty dyan. Minsan, isang baso lang ako, tapos puro Coke. Ang napakasama. Huwag yung gagayahin yan, ha? Naku, yung isang bata dyan, ganun din. Uminom tayo ng tubig, kailangan natin ng tubig. Kung spiritually kailangan natin ng tubig, physically, kailangan din natin ng tubig. Lalo na kung meron tayong mental depression. Patutunayan ko kung bakit. Nung si Elijah ay na-depress, nagtago siya sa kung saang cave. Diba? Ang sabi ng Bible, ginising siya ng isang angel. Anong sabi ng angel sa kanya? Arise, eat, and drink. Diba? Hindi sinabing, arise and pray. Arise and listen to the word of God. Hindi sinabi yun. So, naiintindihan ni Lord na physically, kailangan natin yan. Diba? At sabi doon, arise, eat and drink, and then sleep again. Pinatulog siya ulit. At sabi, pag ginising siya ulit, pagkatapos noon, sabi na naman, arise, eat and drink. Inulit na naman. Pinatulog at pinakain na naman siya. Because the journey is very long, sabi. Mahaba yung lalakbayin mo. So, naiintindihan ng ating Panginoon, physically, kailangan din natin ng uminom ng tubig. We need physical water. Kasi, pag tayo na-dehydrate, alam nyo, problema yan. 70% of our brain daw ay water. So, nai-stress pala yung brain pag dehydrated. Kaya, lulutang-lutang tayo. At di ba, pagka may medical test tayo, kailangan maging clear yung urine natin. Anong gagawin mo? Para maging clear yung urine, drink water. Yun lang yun. At matutulungan ng ating katawan. Physical water helps our body, but Jesus, the living water, is the ultimate helper for our mental stillness. Siyempre, Jesus is our living water. Make it mandatory to connect to the living water. Mandatory na mag-connect tayo sa living water. Kasi, siya yung magbibigay talaga sa atin ng buhay. Worship! Ask God to help us with anxiety and depression and hydrate our soul. God will give us clear mind and clear understanding. Baka mamaya sinasabi siya ni God, I am the living water. Gusto ko tayong bigyan ng clear mind. Para bigyan kita ng clear mind,
turn off all your social media. Baka minsan sinasabi sa'yo ni God yan. Gawin mo. Try mo kayang hindi mag-social media ng isang araw. Nagawa niyo na ba yon? Kaya? Oh. Kaya? Mag-check ako ng mga post nyo. Subukan nyo. Pilitin natin. Turn off the social media. Makiklear yung mind natin. No? Try natin. And last but not the least, Proverbs 16:20, He who heeds the word wisely will find good. Lahat na nag-heed ng word of God, wisely will find good. And whoever trusts in the Lord, happy is he. Lahat na nagtitiwala sa Panginoon, happy is he. Masaya. Isa, ibang salin, blessed is he. Blessed is he. Blessed or happy. Ito yung totoong, hindi ito yung simpleng happiness lang. Hindi ito yung shallow happiness. This is the real joy coming from the Lord. Sino daw meron nun? Whoever trusts in the Lord. Kaya kung ikaw ay natatakot about the Delta variant, hindi ka nagtitiwala sa ating Panginoon, kaya ka pala hindi happy. Kaya ka pala hindi nakaka-feel ng joy. Because you don't trust in God. But if you trust in God, ang sabi ng Bible, happy is He. Amen? Kaya makikita mo sa kapwa Krisyano mo na masaya tayo lahat. Maraming Krisyano ngayon, hindi daw masaya, not happy. Walang real joy. Alam nyo, it is okay to laugh sometimes or to think of happy things. Diyan tayo magaling eh. Hindi nabubuo ang fellowship natin na walang tawanan eh, walang biruan eh. Di ba? Di ba minsan nakakatawa. Eh, talagang, maghanap ka ng bagay talagang nakakatawa pero hindi nakakabuli ng iba ha. Basta yung nakakatawa, maganda, okay na naman pag-usapan yun, di ba? Mga dati yung experiences. Si Heidelin Diaz daw ay sundalo pala yun. No? Mula daw, ano ba yung dating posisyon niya? Sergeant or private. Pinromote siya kasi nanalo siya ng gold eh. Ginawa daw siyang captain. Eh di ba nagbabarbell yun? Captain Barbell. Pwedeng tumawa. Katawa daw, katawa. Totoo yun, na-promote siya, captain. Eh, nagbabarbell yun, di ba? Captain Barbell. Meron nga akong kilala, Captain Barbell din, na marami ding nakuha pera eh. Kasabi lang, huwag magjo-joke ng sensitive eh. Wala man ako sinabing pangalan. Di ba? Captain Barbell, nakakatawa. Watching, paano ka pa pwedeng maging masaya na wholesome? Yung panonood lang ng victory ng mga Pilipino sa Olympics, ako tontuwa eh. Kahapon, napanood ko live yung boxing nung Petesio. Kasi pag nanalo siya doon, sigurado na siya ng silver. Sa August 3, lalaban siya, magiging gold na naman siya. Kaya yung mga nagbigay ng 10 million, kinakabahan na. Magkakagold na naman isang Pilipino eh. Tuwan-tuwa ako. Tapos yung anak ko, nakatingin lang sa akin ganun. Ano ba yan? OA mo naman. Alam mo, sabi ko sa kanya, parang kang di Pilipino. Pilipino tayo, matuwa tayo, tuwan-tuwa talaga ako. Kasi yung 3 rounds lang pala yung boxing pag sa Olympics, diba? Yung first round talagang talo siya. Sabi ko, naku, tangkat nung kalaban, wala na to. Tapos bigla akong nakarinig ng small whisper voice. Be still. Second round, nanalo. Third round, nanalo. Split decision. Naiyak siya, naiyak ako. Hindi ko pinakita kay Andy kasi inisin ako niyan eh. Nalo ako dito lang sa side, oh. Ang sarap maging Pilipino. Di ba? Pati yung vault, yung pole vault, nako. Ngayon, ano pa yung mga abangan natin? Yung pole vault, tsaka yung boxing na ngayon. Pwede tayo maging masaya. Okay lang na maging masaya. Siyempre, alam na, hindi ito yung masayang harot. Yung masayang parang, nakikita natin na mga adik-adik na talagang magsaya. Hindi ito yung ganun. This is the inner joy na pagkapwa, kapatiran, kamag-anak, anak, okay na maging, di ba? Find funny, some things to be funny, and to laugh and to smile. Alam ko, sa mga pamilya nyo, laging may isang joker dyan, no? Sa pamilya nyo, sino joker? Eh di ikaw, sino pa ba? Sa amin, hulaan nyo sino sa amin. Hulaan nyo sa amin. Hindi ako. Hindi rin si Andre. Hulaan nyo sino? Wala makapaniwala, no? Amen? So, when we trust in the Lord, and whoever trusts in the Lord is happy. When we trust in the Lord, we worship Him. Marirealize natin na He is in control. Dahil pala tayo tumayo. Sorry kasi sarap pag-usapan eh. Mental health, alam natin na ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Amen?
At na itong mga depression na to, anxiety, this is very serious and this is a legitimate medical condition. Legitimate siya. So if it's a medical condition, pwede nating itaas kay Lord. Tawagin praise team. Pwede nating itaas kay Lord kasi kaya niyang pagalingin ito. Amen? Kayang pagalingin ni Lord any form of illnesses, any form of health issues. Kayang pagalingin. Naniniwala ba kayo? You just have to believe. Tandaan nyo, huwag kayong maghintay ng grand entrance. Maybe God is saying something. Be still. He is our mental stillness. In Him, we can achieve mental stillness. Amen? So, conclusion natin, come to a state of worship. Kung kailangan nyo lumabas, do it. Don't forget to drink the living water, Jesus, physically and spiritually. And be happy. Feel the joy of the Lord. How? Trust God more. Magtiwala tayo sa Panginoon. We will find our true happiness. Even in depression or in mental health, Jesus is your healer and hope in the darkness. Amen? Do we all agree? Jesus is our healer and hope in the darkness. So this morning, bago tayo magwakas, I'm calling everyone, if you are struggling with some sort or some form obsessive compulsion, hindi ko alam kung gaano kalala, any form of mental illness, yung narcissistic, yung feeling laging tama, mental illness pala yun. Siyempre, yung laging galit, mental illness din siya. Oo, may kasamang heart problem yun, heart issues, pero pag pinatingnan mo sa doktor yun, mental illness din yung nilalagay niya. Yung mga may phobia, kung ano nung phobia, it's a form of mental illness. Pero in anything, kung ano man yan, hindi ko alam kung ano man yan, Jesus is our healer. He can heal that. Kayang pagalingin ng Panginoon yan. Because it's an illness. Let's lift it up to the Lord. Ilapit natin sa Panginoon, itaas natin sa Panginoon, and just believe that He will heal us this morning. Anybody, kung sino man, kung meron kayong kilala, come on, let's pray for him, for her. Merong gantong klaseng anxiety, autism, yung sa retardation, I don't know, iba-ibang klase, dami-daming form, bipolar, may mabibigat, merong napakasimple lang as short-term depression, iba long-term depression, pero lahat sila serious case, and God can heal them. Walang imposible sa Diyos. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Come on, let's sing this song. Heal me, O Lord. Just believe, and I will be healed. Hallelujah. Receive the stillness. Totoong kapayapaan. Calmness. Quietness from the Lord. Hallelujah. Come on, praise team. Heal me, O Lord, and I will be healed. Come on, lift up your hands. Come on. Everybody, lift up your hands. Hallelujah. Lift up your hands to the Lord. Kayo mga nasa tahanan, lift up your hands. Come on. In one accord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Let's worship Jesus. Hallelujah. Come on. Taas natin ito. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Yes. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, oh Lord Jesus, and I will Jesus. Be healed. Hallelujah. For you are the one. Hallelujah. I praise. Hallelujah. You are the one. I praise. One more time, sing it. Come on, with all your heart.
Heal me, oh Lord. Say it, come on. And I Sabihin mo, will ikaw mismo, be say it, come on. Save me, and I will be saved. Come on, open your mouth, say it. Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the One more time, come on. In one I accord. Heal me, O Lord Jesus. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. For you are the one I praise. You are the one I praise. Let's hear the instrument, come on. Hallelujah, come on. Hallelujah. It's Jesus, come on. Nangungusap sa atin ang Panginoon, come on. Habang tumutugtog ang instruments, magnilay-nilay tayo. Walang grant entrance. Listen to the whisper of God. He is saying something. Holy Spirit is moving right now. What kind of depression do you have? Itaas mo sa Panginoon yan. Come on. Are you lonely? Sobrang lonely. Kakaibang lungkot. Lift it up to the Lord. Hallelujah. Sobrang worry. Yung worry na ayaw mo na lumabas. Lift it up to the Lord. Sobrang fear. Lift it up to the Lord. Hallelujah. Jesus Christ died for everything. Died for our sins. Namatay siya para sa lahat ng ito. Tayo mapagaling. Hallelujah. And He is alive forevermore. It means that He can heal us. Hallelujah. It's a matter of you saying it. Come on, say it. Say it. Hallelujah. Any struggle in your mind, lift it up for the Lord. Remember that He is in control. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Jesus. Come on, in one accord, say it. Heal me, oh Lord. Hallelujah. Heal me, O Lord, and I will be healed. Say, come on. Save me, and I will be saved. Thank you, Lord Jesus. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one. You are the one. One more time. Thank you, Lord. Oh, heal. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. For you are the one I praise. For you are the one I praise. Hallelujah. Come on. In one accord, let's worship Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. For clearing our minds, clearing our thoughts. Alam namin, Panginoon, you are very concerned about our mental health, Panginoon. You want us to love you with all our heart, with all our minds, with all our strength. Right now, we surrender our minds, our thoughts to you, O God. And any form of depression, any form of anxiety, any form of mental illness, in Jesus' name, we claim the healing. Hallelujah. Come on, church. Claim the healing in Jesus' mighty name. We believe and we know
that you are God. Sabi mo sa amin, be still, be quiet, be calm, and know that I am God. And we will trust in you, Lord God. Kaya we feel the joy. Thank you, Lord. We feel the joy this morning because we trust in you. Hallelujah. Everyone, come on. Claim it. Claim it. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Claim it. Thank you, Lord. Magpasalamat tayo. Come on. Open your mouth. Huwag lang sa isip. Open your mouth. Say it. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Everyone, come on. Praise Team. Thank God. Open your mouth. Pasalamatan natin ang Panginoon through the guitar, through the bass, through the drums, through the keyboard. Thank the Lord through your voice. Come on. Oh, we thank you, Lord Jesus. Thank God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Receive your peace right now. The stillness. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagyakap. Katulad ng una naming inawit, yung pagyakap, Panginoon, ay damang-dama namin, oh God. Maraming salamat po, Lord. At sa susunod pong isang linggo ulit, Panginoon, dalangin namin na makapag-focus kami sa iyo, maturuan mo kami, Panginoon, to come to a state of worship. If we need to go out to see the beauty of your handiwork, kahit sa labas ng tahanan namin, tulungan mo kami, Lord. Teach us to do that, Panginoon. Hallelujah. And don't forget to connect to the living water. Jesus, you are the living water. Physical and spiritual water. Kailangan namin. And to put our trust in you, oh God. Ito mga biblical prescription na to, Lord God, we believe because it is the Word of God. They are from the Word. They are from the Bible. Ito yung mga salita mo, Panginoon. We believe it will help us to come to the state of mental stillness. Thank you, Lord Jesus. Ito ang aming panalangin in Jesus' mighty name. Be blessed. Come on, receive your healing. Receive your blessing. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Say hi. Come on, say hi to everyone. Hi. Fellowship of just saying hi. Hi. Saan ka galing? Saan pupunta? Dito na ako pupunta.